Yon mga tol, nandito naman tayo ngayon sa panibagong area nila sir, sa kabila. And dito, yan, makikita natin itong mga silage. Silage nga to sir, no? Po, corn silage po. Okay. Kami na po ang mismong gumawa. Nagtanim at gumawa ng corn silage. Kasi yung kanina, yung baled silage sa kabila. Bili po yun sa Golden Forage. Kay Golden Forage pala yun, kay Patrick. Boss Patrick, shoutout sa'yo sir. So, pero ito nga sila sir, meron din sila dito stock ng silage. Kung makikita nyo, ilang gram to sir total? Hindi ko po mabilang pero ito, ang isang hilera po niyan ay nasa more than 10 eh. Oo nga, dami no? Pero ang alam ko po, ang drum namin nasa 400 plus o 500 plus. Okay. Na drum. Tapos ayan, good for ano na yan? 1 year? Ay hindi sir, buwan lang yan. Buwan lang? Kasi kami sir dito, ang consumption namin sa isang araw, 2.5 drum. 2.5 drum nito? Opo. Ang net weight na po nung isang drum sa silage ay 125 kilo. Silage lang yun, hindi pa kasama yung bigat ng drum. So, nasa 300 kilo po kada araw per day consumption namin. Grabe, ganun ka sir, ganun ka dami pala ang na-consumption na per day, 2.5. Volume po nito ay 200 liters eh. Okay. Tapos sariling gawa to. Opo, sariling gawa, sariling harvest, sariling din, pagbuburo. Pagdating sa silage sir, kayo na rin nagtanim nito, di ba? Opo. Ilang days yung Ilang days nga? Yan ay pag yung mais na tinanim ay Pioneer, ay maximum ng 80 days. 80 days maximum. Pero dapat maharvest mo ng mga 78 days. 78, opo. Yun. Para sakto ang less than 3 months. Yung stock na yan, ay dapat ay sapat na hanggang nakatanim kami ng June. So, plus 80 days, di haharvest siya ng August. So, plus 21 days bago ma-fermented yung para maburo. So, lumalabas sa computation namin, aming stock, nagkukulang kami ng 1 month para magpangabot. So, ginawa namin nga, JR, sabi ko, mag-order ka kay ng baled silage, good for 1 month. So, kami ng 8 tons, pero ang dumating lang mga 7.2 tons. Dahil labi sa truck. Okay. Pero okay na yun. Pero mga nakakapagtaka, bakit nag-order ka pa ng baled silage? Ang dami mo nga ubus yan. Dahil itong summer, hindi na kami nagtanim ng mais dahil para yung farm, pahinga. Apo. Dahil unang-una, mainit, taniman mo, baka lugingin ka pa sa pag-harvest dahil mainit. Pangalawa, nakapahinga. So, 3 beans lang kami nagtanim sa taon. Okay. So, yan mga tol Kaya kung magtataka kayo, bakit umorder pa si na sir? Ito, kung makikita nyo, ilang daang, drum. Pero umorder pa rin sila ng naka-bale. Kasi nga, kulang sa computation, kulang ng isang buwan. Pero grabe. Isipin nyo sir, ang tagal pa nung yung time na yun na magkukulang. Pero umaksyon na agad kami. Kasi ayaw namin na ma-stress sa dulo. Dahil kung saka ka maghahanap ng pagkain, ng silage pag patapos na ang summer, wala naman ng mag-harvest ng patapos sa summer. So, ibig sabihin, bago pa dumating yun, mag-prepare ka na ng pagkain. Kung ano yung kulang, kuha mo na. Na-prepare nyo na agad. So, para walang stress. Yung pagkain na sigurado ang mga hayop. Grabe talaga dito. Talagang iniisip nila yung welfare din ng mga hayop. Biruin nyo. So dami pang bill na yan. Kakabili na ulit sila para sa Kung sa 2.5 drums, iligay sa isang buwan ay 65. Ano ba? Hindi, 75. 2.5 times 30. 75. 75. So ilan lang 75 yan? Ilan? 3 buwan lang. Oo. Kung ilang Pero naka-order na sila. So wala na talaga silang problemahin. Hintay na lang ulit sila makapagtanim sa
Sa June ba kayo tatanim? Yun, Oh. unang ulan. Pag ulan. Ano na. Opo, tama. Grabe. So yun mga tol, no, para nga lubusan nating maunawaan kung paano nga ba ginagawa itong corn silage sa HBR Goat Farm, panoorin natin itong video na ito. And kung nakarating ka sa part ng video na to, mga tol, paki-comment na lang kung taga-saan ka at para mabati naman kita sa next video natin. And shoutout nga pala sa mga tropa natin na patuloy na nagtitiwala, sumusuporta, nanonood, sumusubaybay sa ating mga videos. And shoutout sa inyong lahat, especially kay Boss Idol Michael Daming, lagi siyang nagko-comment niya. And Sandy Power Goats, Boss Idol. And DRC Goat Farm sa Nara, Palawan. Shoutout sa iyo, Boss Idol. And yun nga, tingnan natin mga tol kung paano ginagawa yung corn silage dito kay na Boss Idol HBR. Let's go. So yan nga mga Boss Idol, no? Makikita natin dito magsisimula silang maghakot ng mga mais na tanim nila dito. So maluwang din to itong taniman ni Boss Idol HBR. So yan makikita nyo naman. And yun nga, ang kagandahan sa corn silage nila dito, pag inaani, kasama nga yung mga bunga. Hindi lang yung dahon at yung puno ng mais. Well yan, kasama rin pati yung bunga ng mais sa paggawa ng corn silage. Kaya talagang napaka-sustansya ng sariling gawang corn silage ni Boss Idol HBR. So yan, madami rin nga silang tauhan dito kung makikita nyo. And yan, lawak talaga ng taniman dito ni HBR. Maganda talaga yung may mga ganyang makinarya. May mga tawag dyan, kubota ba yan? So yan, at hindi lang naman na corn silage nga pinapakain niya na Boss Idol HBR. So makikita nyo may mga indigo pera din silang tanim dyan sa area na yan. Yan kung makikita nyo. Pagkatapos ng mapuno yung trailer na hila-hila ng kabota, ayan, dadalhin na yan ngayon doon sa, sa gilingan o doon sa chopper. May chopper kasi ng mais doon sa kabilang area nila. So yan, kung makikita nyo, yan. Hila-hila ng kubota yung trailer. So yan, ipunin ulit nila yan dyan bago i-chop. So yan yung chopper nila gagamitin nila. And yan, after ng merienda, bana, trabaho na. So yan, ganyan yung pagcha-chop po mga tol. So, cha-chop lang nila yan, lalagay. Dito nga, manual labor pa ang ginagawa nila sa pagsisiksik ng mga silage dito sa drum. And pagkatapos nga ma-airtight, dadalhin na dito sa imbakan. So, kita nyo naman, ang daming drum dito, kaya Boss Idol HBR. So, yung drum na yan, sabi nga ni Sir, around 400-500 pieces. And yung stock nila ngayon hindi sapat for 1 year, kaya order sila ng naka-bale silage kay Boss Golden Forage. So yan, papakita din nila dito yung resulta ng pag-corn silage na yan. Naka-airtight talaga yung drum nila, may tape, tapos may lock pa. Tingnan natin kung ano nang itsura yan. Napakagandang corn silage to. Yung sabi nga ni Boss, 2.5 drum ang nagagamit nilang corn silage sa isang araw. Pero yun yung mga tol, sa isang araw lang yun. Sabi nga around 300 kilo ng corn silage ang nagagamit nila sa pagpapakain ng mga alaga nila dito sa farm. So yan, mga boer goats. Yan, nakikita nyo naman. So ganyan ang pagpapakain nila ng kambing dito. And yan, kita nyo, gustong-gusto ng mga kambing nila. Ayos.
Grabe. Hindi ganyan ka-prepare dito sa HBR mga tol. So hindi na nila problemahin pagkain, hindi rin problema yung mga tauhan nila kung saan kukuha ng ano. Kaya pagkain. hindi rin po mura ang kambing eh. Mm. Kasi nagastos din po kami. Ginagastosan din pala. So yan mga tol ha. Grabe. Ano yan? Silage. Silage pa lang yan. Sir, itong trailer natin, meron laman o ano? Wala naman yan. Ito lang. Kasi na-try na nga po namin yung ano, yung nasa sako. Mm. Talagang yung silage bag ang gamit. Problema talaga doon yung mga daga. Inaangat-ngat. Okay. Oo. Pang matagal natin stock talaga, dabis ay Oh, meron pa pala dito. Mga gamit na po. Ito na yung empty ano. Empty ano. Mga galing na doon sa kabila. Oo. Pinakamaganda talagang storage ganyan. Para Tagal wala ang talagang ano. shelf life niya. Oo.